Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at muli po binabati namin ng isang magandang umaga sa ang lahat din po ng mga nanonood ng live streaming ng The Lord Our Righteousness Christian Church. So, kumusta na po tayong lahat? So, from ECQ, alam ko yung iba sa atin nakakaranas na kayo ng modified ECQ. Pero ganun pa man po, patuloy kami nakikiusap sa bawat isa na manatili po tayo na sa ating mga tahanan kung wala rin lang po tayo masyadong ginagawa. Dahil hindi po ibig sabihin na tayo ay nasa modified ECQ na ay pwede natin gawin lahat ng ating pwede gawin. Mas maganda po na ligtas at maayos po ang bawat isa sa atin. Alam ko, medyo siguro mga more than 2 months na din po tayong naka-quarantine. Pero i-take natin itong opportunity na kahit naka-quarantine po tayo ay gumawa po tayo ng mga bagay para sa ating Panginoon na patuloy pa rin natin ipapractice yung ating magbabasa ng salita ng Diyos at mga bagay na ginagawa natin para maparangalan ang Diyos sa ating buhay. Okay po ba? Muli, kumusta po tayo sa ating mga tahanan? Andito na po tayo sa month of May. At ang theme natin for the month of May ay Facing Giants. At alam ko na bawat isa sa atin may mga iba't ibang klase ng mga giant na pinagdadaanan. Hindi po ito literal na giant kung na pinagdadaanan. Hindi po ito literal. Kundi ano ba itong mga giant na ito? Ito yung mga giant na kung titignan mo, ito yung mga bagay na hadlang or kaya mga distraction sa buhay natin na kung minsan, ito yung nagiging dahilan din na itong mga giant na ito ang nagiging dahilan bakit may mga pagkakataon na hindi natin maranasan yung tagumpay, may mga pagkakataon na itong mga giant na ito lumilikha sa atin ng mga bagay na hindi natin magawa kung ano yung mga kalooban o yung mga pinagagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. At ito yung mga giant na ito na kung minsan, kung hindi natin pagtatagumpayan, ito yung mga bagay na kung titignan natin sumisira sa tagumpay na gusto rin ibigay ng Diyos sa ating buhay. At hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa at alam ko, naniniwala ako na kilalang-kilala niyo po yung karakter na atin pong pag-uusapan sa umagang ito. Familiar na familiar kayo sa Kanya. At tignan natin kung ano nga ba yung ginawa ng karakter na ito, itong taong ito, doon sa mga giant niya sa buhay. Amen po ba? At naniniwala ako na ang salita ng ating Panginoong Diyos na ibinaba niya ay magbibigay ng encouragement sa buhay ng bawat isa. Kaya samahan niyo po ako, pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Okay po ba yun? Sige po. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Sige po. Panginoon at Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Lord, pinasasalamatan ka namin muli sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak na nanonood ngayon, Lord, sa live stream na ito, Lord God. Panginoong Diyos, Ikaw ang nakakaalam kung ano po yung kanilang eksaktong pinagdadaanan. Alam mo rin, Lord God, kung ano yung mga higante ng buhay na pinagdadaanan nila sa mga pagkakataon ito. At naniniwala ako, Lord, na nais nilang makaranas, Panginoong Diyos, o makarinig ng mga encouragement mula sa iyong salita. Lord, Ikaw po yung malayang kumilos sa buhay ng lahat ng iyong mga anak sa oras na ito at maging pagpapala po ito sa kanilang mga buhay. Dalangin ko din, Panginoon, na itago mo ako sa iyong likuran at malaya kang kumilos. Panginoon, nakadepende lamang po ako sa iyo. Dahil, Panginoong Diyos, wala akong magagawa sa sarili kong kakayahan. Maging ang aking talino, kulang, Lord God, upang maunawaan ang kapangyarihan ng iyong salita. Pero nananampalataya ako na sa gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu Santo, ikaw ang maghahayag nito, Lord, sa buhay ng iyong mga anak. Kaya salamat, Panginoong Diyos, sa tagumpay at pagpapala mo sa salita mo, Lord, sa umagang ito. Salamat po sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen.
Okay po, so pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoong Diyos at ang ating verse na pag-aaralan sa oras na ito ay sa Exodus chapter 4, verse 10 to 11. Sige po, sa mga kapatid po namin, sa mga kananayan, katatayan, mga kabataan na nasa kanilang mga tahanan, buksan po natin ang salita ng Diyos o ang inyong mga Biblia sa Exodus chapter 4, verse 10 to 11. Okay, babasahin ko po ito sa English and then babasahin ko rin po sa Tagalog. Sabi nga po dito, chapter 4, verse 10 ng Exodus, "But Moses pleaded with the Lord, O Lord, I'm not very good with words. I never have been and I am not now. Even though you have spoken to me, I get tongue-tied and my words get tangled." Verse 11, "Then the Lord asked Moses, who makes a person's mouth? Who decides whether people speak or do not speak? Hear or do not hear? See or do not see? Is it not I, the Lord?" Sabi po dito sa Tagalog, sinabi ni Moises, "Panginoon, hindi po ako magaling magsalita. Mula pa noon, hirap na ako sa pagsasalita. Kahit na ngayong nakikipag-usap kayo sa akin, pautal-utal ako kapag nagsasalita." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ba ang may kakayahang gawing bingi o pipi? Sino ba ang nagdesisyon na makakita o mabulag siya? Hindi ba ako ang Panginoon?" Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Okay? So, sabi ko nga, alam na natin ang salita na ito ng ating Panginoong Diyos. At kilalang-kilala na natin ang karakter na ito na walang iba kundi si Moises. So, alam natin na una nga pala si Moises ay galing sa angkan ng mga Levita. At noong mga panahon na yon, alam natin na kaya napunta ang mga Israelita sa lugar ng Ehipto ay dahil noong mga panahon na yon, kung titingnan natin sa Book of Genesis, dahil nanggaling sila sa, or nangyari ang bagay na ito dahil si Jose na kanilang mga ninuno ang naging dahilan kung bakit sila napunta sa lugar na yon. Noong time na hindi ba alam natin na si Jose ay naging isa sa pinakamataas na opisyal ng Pharaoh o ng Paraon ng mga panahon na yon. So to make the story short, lahat ng angka ng Israel noong mga panahon na yun ay nandoon sa Ehipto. At dahil sa pangyayaring yun, kasama magpahanggang noon, kasama maging ang angkan nila Moises na naroon sa Ehipto. So 400 years ang binilang na nandoon sila sa Ehipto. At sa panahon, sa 400 taon na pananatili ng mga Israelita sa Ehipto, nakaranas sila ng sobrang pagmamalupit ng mga taga-Ehipto. Naintindihan po ba natin? Kaya ng mga panahon na yon, nangako ang ating Panginoong Diyos na palalayain nila ang lahat ng mga Israelita at dadalhin sa lupang pangako sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moises. So, doon yung tinawag si Moises. So, si Moises, noong mga panahon na yun, alam natin kung ano din ang naging kwento niya, kung bakit siya napunta, paano nagpakita ang ating Panginoong Diyos sa kanya. So, sa chapter 3, kung babasahin po natin ito, sa chapter 3, nagpakita ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng isang naglalagablag na mababang puno at doon kinausap ng ating Panginoong Diyos o ni Yahweh si Moises para ipahayag yung kanyang mga plano na pagpapalaya sa mga Israelita sa kamay ng mga Ehipto at dalhin sila sa lupang pangako o sa promised land. Pero syempre, ng mga panahon na yun, alam natin na isang napakabigat at napakahirap na tungkulin dahil hindi lang naman isang daan, 200 na mga taga-Israel o mga Israelita ang kailangang dadalhin ni Moises papunta sa lupang pangako. Ang pinag-usapan po natin dito ay libo-libo. So napakahirap. Pero ang lahat ng ito
walang ibang pinili o sa dami-dami ng mga pwedeng piliin ng ating Panginoong Diyos, si Moises ang napili ng ating Panginoon para pangunahan ang mga Israelita palabas ng Ehipto at dahil sa lupang pangako. Kaya alam niyo mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na kapag tayo ay nabibigyan ng isang mabigat na tungkulin, may mga pagkakataon na dalawa lang ang pagpipilian mo eh. It's either tatanggapin mo yung mabigat na tungkulin o hindi. At kapag hindi mo tinanggap, naniniwala ako na isang dahilan, kaya mo hindi mo siya tatanggapin dahil marami kang nakikitang bagay sa sarili mo na imposible na magagawa mo ito, kaya ayaw mong tanggapin ang isang tungkulin. Naintindihan po ba natin? Kaya kung titignan natin, ito yung nangyari kay Moises. Sabi niya nga dito, kung babasahin natin, sa verse 3 pa lang, o sa chapter 3 pa lang ng Exodus, ipinapakita na ng ating Panginoong Diyos yung mga plano niya. Magmula sa pagpapakita ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng burning bush hanggang sa paglalahad ng Panginoong Diyos yung lahat ng hirap na pinagdaanan ng mga Israelita hanggang sa plano niya na pagpapalaya sa mga taga-Israel. Inilahad niya na ito, ipinakita niya na, inilatag niya na kay Moises. Pero kung titignan natin, bago tayo pumunta doon sa ating key verse, pero bago ito, marami pa rin naging dahilan si Moises. Kaya nga kung titignan natin at babasahin natin sa Exodus chapter 3, verse 11, sabi pa rin doon pa lang, may mga ano na si Moises may mga alibay na siya, may mga dahilan na siya. Sabi nga niya dito sa verse 11, chapter 3, verse 11 ng Exodus, sabi nga, but Moses protested God, who am I to appear before Pharaoh? Who am I to lead the people of Israel? Yun ang sabi niya. Yun ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Yun ang sabi ni Moises, sino ba ako para tanggalin o para alisin ang mga taga-Israelita na ito mula doon sa Ehipto? Yun yung mga yun yung mga protesta niya sa ating Panginoong Diyos. Pero dito makikita din natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoon. Sabi nga niya dito, sasamahan kita. Diba? Sabi niya, sasamahan kita sa verse 12. Sabi niya dito, sasamahan kita at itong tanda na ako ang nagpapadag sa iyo. Kapag nilabas mo ang mga Israelita sa Ehipto, sasambahin ninyo ako sa bundok na ito. Pansinin po natin ito bago po tayo tumalon dun sa talagang topic natin. Chapter 3 pa lang ng Exodus, sinasabi na ng ating Panginoon. So, ulitin ko, para lang po emphasize natin, may talagang nakatalaga ng plano ang Panginoon magmula pa doon sa plano niyang mag-aalis sa mga Israelita papunta doon sa lupang pangako hanggang kung sino gagamitin niya, nakaplano na. Alam na at naniniwala ako na itinakda na ng Panginoon Diyos at nakatalaga na si Moises ang gagamitin niya para mangyari ang lahat ng ito. Pero dahil siguro nga, nakikita ni Moises, hindi natin alam kung ano may maiisip niya, kung bakit nangyari ang lahat ng kung bakit kailangan, kung ano yung nangyayari, kung bakit kailangan ito yung gawin niya. Maaaring sa isipan ni Moises, bakit ako? Or maaaring na foresee na ni Moises yung hirap. Kaya kung makikita natin, sabi niya dito, sino ba ako para pumunta sa Paraon at ilabas ang mga Israelita sa Ehipto? So doon pa lang, nakatingin na siya sa sarili niya na, bakit ako? Sino ba ako? Para ilabas itong mga Israelita, para pumunta sa Paraon at ilabas itong mga Israelita. So sino ba ako? Pero alam niyo, di ba pagkakataon? Pero makikita po ninyo, sabi pa rin ng ating Panginoong Diyos dito, sabi niya, sasamahan kita at ito ang tanda na ako ang nagpalaya sa iyo. Ang word na ginamit ng Lord, sasamahan kita. So, tingnan natin ha. Dito sa chapter 3 pa lang, may plano ng Panginoong Diyos. Verse 4, chapter 4 ng Exodus,
muling nagpahayag o nagpakita ang Panginoong Diyos ng kanyang kapangyarihan. Tingnan natin at basahin natin. Verse 4, chapter 1. Excuse me. Sabi dito, nagtanong si Moises, paano po kung hindi maniwala sa akin ang mga Israelita o makinig sa sasabihin ko? Baka sabihin nila na hindi kayo nagpakita sa akin. Verse 2. Sinabi sa kanya ng Panginoon, ano yung hawak mo? Sumagot si Moises, baston po. Sinabi ng Panginoon, ihagis mo sa lupa. Kaya ihagis ni Moises ang baston at naging ahas ito. Natakot si Moises kaya napatakbo siya. Sinabi sa kanya ng Panginoon, hulihin mo ito sa buntot. Kaya hinuli ito ni Moises at muling naging baston. Sinabi ng Panginoon, gawin mo ang himalang ito para maniwala sila na ako ang Panginoon, ang mga Diyos na mga ninuno, ang Diyos na mga ninuno nilang sina Abraham, Isaac at Jacob ay nagpakita sa iyo. Sinabi ng Panginoon, ilagay mo ang kamay mo sa loob ng damit mo. Sinunod ito ni Moises, at nang ilabas niya ang kanyang kamay, namuti ito dahil tinubuan ng isang malubhang sakit sa balat. Verse 7, sinabi ng Panginoon, muli mong ilagay ang kamay mo sa loob ng iyong damit. Sinunod ito ni Moises, at nang ilabas niya ito, maayos na muli ito katulad ng ibang bahagi ng kanyang katawan. Okay. Amen po ba? So dito, makita mo yung kamangha-mangha at yung mga kababalaghan at kapangyarihan na ginawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya alam niyo mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na may mga kapag nakikita natin yung kakulangan sa buhay natin, may mga bagay na ipinapakita ang Diyos sa buhay natin ng kamangha-manghang bagay para makita natin kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay natin. Naintindihan mo ba? Pero kung titignan natin, kung mapapansin natin, ito na, pag-usapan na natin yung ating verse, ang ating key verse sa verse 10, sa kabila ng lahat ng nakita ni Moises yung ginawa ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya rito sa verse 10, sinabi ni Moises, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita. Mula pa noon, hirap na ako sa magsasalita. Kahit na naging mag-usap ako sa iyo, pautal-utal ako kapag nagsasalita. Okay. Pansin natin to. So, dito, mapapansin natin na kahit na ipinakita ng Panginoong Diyos yung kanyang kamangha-manghang gawa, kahit na nakita natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon, makikita pa rin natin kung paano gumawa ng mga dahilan si Moises. So, alam niyo kung bakit? Ano yung mga posibleng dahilan? Bakit kaya si Moises, ano kaya yung mga posibleng dahilan? Bakit si Moises, lagi siyang ganito? Kung makikita mo, hindi man niya literal na sinasabi na, Lord, wag na ako, ayoko na, tigilan natin to, hindi ako pwede. Pero makikita mo yung sa bawat sinasabi ng ating Panginoon, sa bawat instruction na ginagawa ng ating Panginoon na dapat gawin ni Moises bilang paghahanda doon sa pag-alis ng mga Israelita papunta sa lupang pangako, may mga dahilan. So, ano yung posibleng dahilan? Bakit laging ganito si Moises? Unang bagay na makikita natin dito, nakita ni Moises yung physical na condition niya. Yun yung hindi siya magaling magsalita. Sa ibang verse sa ibang Bible version, ang sabi nga dito, makapal yung kanyang dila. Siguro maaaring may mga ganong kondisyon na maaaring apektado yung paraan ng kanyang pagsasalita. So tingnan natin isang bagay na nakita ni Moises, maaari na kaya nga ayaw tanggapin, yung nakikita niya yung sarili niya na pautal-utal ako magsalita, hindi naman ako kagaling magsalita. Tingnan nyo nga, sabi pa nga, di ba kahit pag-usap nga ako ngayon sa inyo, Lord, medyo hindi nga maganda yung magsasalita ko nauutal pa ako hindi maganda maaaring hindi maganda yung boses ko, may mga ganon. At maaari rin na dahil doon sa kanyang nararamdaman, lumikha ito ng takot at pag-aalala. Alam mo, minsan may mga pagkakataon na ito yung nararanasan natin
Parang kay Moises, maaaring tignan natin mabuti, pansin natin mabuti. Ang nakikita niya is yung kanyang physical condition. At ano yun? Makapal yung dila niya, hindi siya maayos magsalita, or sabi nga niya dito, hirap siya sa pagsasalita, at hirap at pautal-utal siya magsalita. Okay, yun yung yun yung problema niya. Kaya itong dahilan na ito ang kaya siya nakaramdam maari ng takot at pangamba. Maari dito ang senaryo. Kaya siya maari nakaramdam ng takot at pangamba dahil doon sa isipan na pautal-utal ako magsalita. Yung haharapin ko, pero yun. May makapangyarihan yun. Hari o pinamumunuan ng pinakamaraming kawal. Ano ba yung maihahambing nito sa buhay ko? Ano ba yung ikukumpara ko sa sarili ko? Wala nga akong may pagmamalaki. Hindi nga maganda yung pagsasalita ko. May problema ako sa speech ko. Tapos ganito pa. So alam niyo kung minsan o madalas, ito yung nagiging problema. Kaya kung titignan natin, babalikan natin sa chapter 3 verse 11 ng Exodus. Ito yung umpisa pa lang, nagrereklamo na siya. Or may mga dahilan na siya. Bakit ako? Ako na naman. Sino ba ako para magdala ng mga tao, para kausapin yung Pharaoh at ilabas itong mga Israelita na ito? Tapos pagdating sa chapter 4 ulit, ganoon din na naman ang kanyang sentimiento. Kaya alam niyo po mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na kapag ang nakikita natin lagi yung ating sarili, hindi tayo makapag-focus. Kaya nga, ano ba yung naging pagkakamali dito ni Moises? Unang bagay na makikita natin dito, lagi niyang nakikita yung kahinaan o yung kanyang kakulangan. Naintindihan po ba natin? Ano yung naging pagkakamali niya dito? Lagi niyang nakikita yung kanyang kahinaan o kanyang kakulangan. Pangalawang bagay, yung kahinaan niya, kung titignan natin, ang nagiging hadlang para itulak niya sa iba yung ipinagagawa ng Diyos sa kanya. Naintindihan po ba natin? So, dito yun. Ako naniniwala na hindi nagkamali ang Panginoong Diyos nang tawagin si Moises. Alam ng Panginoong Diyos yung kanyang kahinaan. Alam ng Diyos na makapal ang kanyang dila, pautal-utal siya nagsasalita. Alam na ng Lord yun. Pero, simula pa lang, doon sa chapter 3, kung doon sa pagrereklamo na ginawa ni Moises, pwede nang pumanag ang Diyos. Kasi kung ayaw mo, marami namang Israelita na pwede, at mas magaling pa sa'yo, mas mataas pang ang rango kaysa sa'yo, mas matalino pa kaysa sa'yo, siya na nagagamitin ko. Pero hindi eh. Anong ginawa ng Panginoong Diyos? Ipinakita pa rin niya na hindi siya nagkamali at hindi pa rin humanap ang Panginoon ng iba na mag-aalis na mga Israelita na ito sa Ehipto. Alam niyo mga kapatid, may mga pagkakataon na kaya tayo hindi nakakasunod sa kalooban ng ating Panginoon. At kung minsan may mga bagay na hindi natin nagagawa, nananatili tayong stagnant, nananatili tayo, hindi natin makuha yung tagumpay na gusto natin kapag lagi natin nakikita yung ating mga kahinaan. Naintindihan po ba natin? Minsan sabi natin, hindi naman ako matalino sa math, hindi naman ako matalino sa science. So, ayaw na mag-engineering, ayaw na mag-doktor, ayaw ko na kumuha ng mga ganyan kasi para lang sa matatalino yan. May mga ganyan tayo, di ba? Mahirap lang kami. Mahirap lang din yung mga magulang ko. Hindi na ako mag-aaral, hindi na ako kayo pag-aaral, so okay na. Tapusin ko na lang to high school ko, okay na to. Mag-aasawa na lang ako. Kalimutan ko na yung mga pangarap ko.
Hindi naman ako maganda, kaya alam ko hindi naman niya ako magugustuhan eh. Para lang yung maganda paganda, para lang yan sa gwapo. At yung gwapo para lang sa maganda, wala akong masasabi yan. Hindi ko kailangan. Lampa ako. Wala akong kakayahan na makapaglaro ng kahit anong sports kasi konti lang. Nalalampa ako, pinagtatawanan na lang. Wala akong kakayahan na ganyan. Marami at marami pa tayo minsan ng mga katuwiran. At yung mga bagay na kakulangan natin, yun yung mga bagay na higante sa buhay natin. Itong mga higante na ito ang humaharang doon sa tagumpay na kung titignan natin, gusto ng ating Panginoong Diyos na maranasan natin. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Maraming higante sa buhay ng isang tao na kung titignan natin, kaya nangyayari dahil inaalaw din natin na makita ito sa ating buhay. At itong mga ito, kapag nakita natin nakaharang, wala na tayong kakayahan or parang wala na tayong ginagawa na ano pa mang bagay para durugin o para wasakin itong mga higante na ito. Nananatili tayo sa ganitong mindset na, ay ganito, hindi ko kaya yung bagay na yun, kaya paubahayan na lang yan sa iba. Hindi ako magaling sa ganyan, ibigay mo na lang yan sa iba. Kaya kadalasan, yung mga kahinaan natin ang nagdudulot sa atin ng takot at pangamba na nagiging dahilan para hindi natin maabot yung ating mga pangarap. Naintindihan po ba natin? Hindi natin maabot o ma-achieve yung gusto natin ma-achieve sa buhay. Hindi nananatili tayong ganito kasi hinahadlangan tayo ng mga to eh. Yung nararamdaman natin, yung nakikita natin lagi sa sarili natin, ito yung nagdudulot sa atin ng takot, worries, para hindi natin magampanan yung mga pinagagawa ng Diyos sa ating buhay. At ito din yung mga bagay na hindi natin makita, yung katagumpayan. Naintindihan po ba natin? Nananatili tayo ganito. Kaya nga alam nyo yung, may kasabihan tayo, di ba? Sabi nga dito, hindi kasalanan ang pinanganak kang mahirap. Pero kasalanan, namamatay kang mahirap. Kasi ang tanong, anong ginawa mo? Mahirap nga po kasi kami. Hindi naman ako kaya pag-aral ng nanay ko, kaya ito na lang. Mahirap lang po kasi kami, kaya hindi ko kaya magtrabaho, ito na lang. Mahirap lang po kami, kaya ito na lang yung gagawin ko. Pero minsan mga kapatid, itong mga bagay na ito, sabi ko nga, uulit-ulitin ko, ito yung hadlang kung bakit hindi natin magawa na tayo ay magkaroon ng katagumpayan sa ating buhay. Pero alam niyo mga kapatid, ang nakakatuwa talaga sa ating Panginoon, bagamat alam niya na tayo ay mahina sa mga bagay na ito, patuloy at patuloy na nais ng Panginoong Diyos na maranasan pa rin natin yung katagumpayan. At ako naniniwala ako kapatid, naniniwala ako, kapag pinili ka ng ating Panginoong Diyos, pag pinili ka niya, naniniwala ako, kahit ano pa yung higante ng buhay na patuloy at patuloy na humaharang sa iyo, sasamahan ka ng ating Panginoong Diyos. Hindi niya kakayaan na ikaw ay ma-stumble, hindi niya hayaan na manatili ka sa ganong sitwasyon. Yes, i-allow niya talaga na tayo ay makaranas ng mga paghihirap. Yes, mahirap pag may mga higante na nakaharang sa iyo, talagang gagawa ka ng effort para talagang buwagin yan. Yes, makakaranas ka talaga ng pag-iyak, kalungkutan sa panahon na ikaw ay nakikipaglaban sa mga higante. Pero naniniwala ako, kapatid, kapag malinaw sa iyo na tinawag ka ng ating Panginoong Diyos, anumang higante na dala-dala mo, anumang higante na nakaharang sa iyo, pagtatagumpayin ka ng ating Panginoon. Kapag malinaw at maliwanag na tinawag ka ng ating Panginoon, hindi niya hahayaan na hindi mo maranasan ang
katagumpayan. Kaya kung titignan natin, ano ba yung dapat natin gawin pag nakakaranas tayo ng ganitong nakakaranas tayo ng iba't ibang higante ng buhay? Ano ba yung dapat natin gawin pag nakakaranas tayo ng mga distraction? Ano yung dapat na maging kalagayan ng isang Kristiyano patungkol sa bagay na ito? Unang bagay na dapat natin gawin, bumalik ka kapatid. Bumalik tayo doon sa mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Dahil ako naniniwala mga kapatid, na walang Kristiyano, walang anak ng Diyos na pag dumadaan sa anumang uri ng pagsubok, hindi nakakaranas ng pangako ng Panginoon Diyos or hindi pinangahawakan ng pangako ng ating Panginoon. Kaya nga kung babasahin natin, balikan natin anong sabi ng verse 11, sabi nga dito, sabi sa verse 11, Then the Lord asked Moses, Who makes a person's mouth? Who decides whether people speak or do not speak? Hear or do not hear? See or do not see? Is it not I, the Lord? Sinabi sa kanya ng Panginoon, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ba ang may kakayahang gawing bingi o pipi? Sino ba ang nagdesisyon na makakita o mabulag? Hindi ba ako ang Panginoon? So sa lahat ng mga sentimento, sa lahat ng mga reklamo ni Moises patungkol sa kanyang weakness, patungkol sa kanyang kahinaan, buti lang din sinabi ng Diyos sa kanya na, sige, reklamo ka ng reklamo. Palagi ka na nakikita yung mga sige, hahanap ako ng iba. Hindi pa rin. Ano pa rin ang ginawa ng Lord? Ipinarealize niya kay Moises kung sino siya na tumawag sa kanya. Amen ba? Eh, sabi ng Lord, sino bang gumawa ng bibig ng tao? Ikaw po, Yahweh. Ikaw po, Lord. Sino ba ang may kakayahang gawin bingi o pipi? Ikaw din, Lord. Sino ba ang magdesisyon na makakita o mabulag siya? Lord, ikaw pa rin. Eh, sabi ni Lord, di ba ako? Kung makikipag-usap si Lord talaga ng may relasyon, sabi niya talaga, di ba ako, Moises? Ako? Ano bang hindi ko kayang gawin? Ano ba yung hindi ko kayang ipakita igawin para sa'yo? Kaya alam niyo mga kapatid, kailangan lang natin maintindihan maunawaan na sa panahon na tayo ay pinanghihinaan sa mga bagay na nakikita natin sa ating sarili. Isang bagay na dapat natin gawin, bumalik tayo sa mga pangako ng ating Panginoon. At sa pagbalik natin doon sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos, mula doon sa mga pangako niya, muli natin saliksakin, ano ba o ano na ba ang mga ginawa ng Panginoong Diyos sa panahon na ako ay dumadaan sa iba't ibang klase ng struggle sa buhay. Nung ako ay dumadaan sa mga pagsubok, ano na ba yung ginawa ng Diyos sa buhay ko? Alam mo mga kapatid, ito lang yung minsan na nagiging kulang sa atin. Ito yung katotohanan. Madalas hindi natin na-meditate yung mga bagay na nakikita o ginawa ng Diyos sa buhay natin kapag na-overwhelmed na tayo ng lahat ng bagay na negatibo sa buhay natin. May mga pagkakataon na ganito rin tayo hindi ko kaya yan, Lord. Hindi naman ako magaling Pero pag in-realize ng Lord, bakit ka nakagraduate with flying colors pa ng high school kung hindi mo rin naman kayang gawin yan? Lord, hindi ako makakapasa sa trabaho ito kasi interview pa ng Lord God. Nahihirapan ako, puro English. Paano ba ako sasagot nito Natatandaan mo ba kung paano kita promote sa trabahong yan? Noong mga panahon na akala mo hindi mo kaya, ano na ngayon ang posisyon mo sa kumpanya? Marami tayong may mga bagay na kung titignan natin, ang dami nating reklamo na hindi natin kaya kasi nakafocus tayo sa ating sarili. Pero ang gustong ituro ng ating Panginoong Diyos sa mga pagkakataong ito, bilangin natin yung lahat ng struggle na pinagdaanan natin na hindi naging tapat ang Diyos sa buhay mo, kapatid.
Bilangin natin yung lahat ng mabubuting ginawa na, bilangin natin lahat ng ginawa mabubuti ng Diyos sa buhay natin para mo masabi na kung ano man ang pinagdadaanan mo ay hindi ka kayang tulungan ng Diyos. The reason why, kung bakit hindi natin nakikita minsan ang kamay ng Diyos sa kumikilos sa buhay natin, kapag lagi tayo, ako. Kulang ako, hindi sapat ito, maraming bagay na hindi ko kayang gawin. Iba na lang. Pero ulitin ko, napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa mga panahon na gano'n, kapatid, hindi niya ibinibigay sa iba. Pero maging maingat din tayo, kapatid, dahil ang Lord, kahit gaano tayo kamahal, ang nais pa rin ng Panginoong Diyos ay patuloy na may mga anak siya na makakasunod doon sa kalooban niya. Amen po ba? Kaya kung titignan natin, sa bagay na ito, nakita natin na kung gaano naging kabuti ang ating Panginoon. Kaya nga alam mga kapatid, ito lang din ang makikita, ito rin yung kagandahan sa lahat ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kahit gaano pa karami ang mga pagsubok na pinagdadaanan mo, mananatiling mabuti ang Diyos na tumawag sa iyo. Amen po ba? At kung titignan natin, nabago ba yung sitwasyon? Kung babasahin natin ang lahat ng ito, kung babasahin pa natin hanggang verse 11, ganun pa rin eh. Nagreklamo pa rin, Lord, ikaw pa rin, ikaw na lang. Sabi pa rin dito sa verse 11, sabi niya rito, sabi pa rin dito sa verse 12, sabi niya rito, sa verse 13, sabi niya rito, Panginoon, kung maaari, magpadala lang kayo ng iba. Ikaw na lang, Lord, iba na lang, please. Sa verse 13, sabi pa rin ng Lord, sabi pa rin ni Moises, Lord, hindi ko talaga kaya, iba na lang. Please lang, utang na po. Hindi ko kaya to. Yung reklamo talaga ni Moises eh. Pero alam mo, kung mapapansin mo rito, talaga ang ano rin, no? Although nagalit, sabi nga rito, nagalit na ang Panginoong Diyos kay Moises. Kasi sino ba lang, ano ba naman to? Binibigyan mo ng napagandang regalo, napagandang mission, ayaw tanggapin, pero tinanggal ba ni Moises? Tinanggal ba ng Diyos yung pagkakatawag ni Moises? No! Gumawa pa rin ng way si Lord. Anong ginawa niya? Sabi niya to, sige. Si Aaron na lang na kapatid mo, na isang libita siya magsalita para sa iyo. Oh, dahil alam ko naman na mahusay siya magsalita, sige, siya nang gamitin mo. So, nung ginawa pa yun, may reklamo pa rin pa siya, wala na. Diba? Nakakatuwa lang talaga ang Lord. Na talagang alam niyo, sabi ko pa ulit-ulit ko sasabihin ng mga kapatid para mapa-emphasis sa iyo, kapag tinawag ka ng Diyos at maliwanag na tinawag ka niya, hindi ka niya aalisin doon sa calling mo at magpapadala ang Diyos ng lahat ng tulong na kailangan mo sa panahon na nakikita mong may kulang sa pagkatao mo. Naintindihan mo ba natin? Naintindihan natin kapatid? Kaya alam niyo mga kapatid, ito lang din ang nakita ko sa bagay na ito. Alam niyo, hindi, sabi ko ulitin ko from chapter 3 to chapter 4 ng Exodus, ipinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kamanghamanghang gawa, yung lahat ng mga kababalaghan, ipinakita ng Diyos sa kanya. Pero yun naman mga kapatid, napakaliit na bagay para hindi alisin ng Diyos yung inirereklamo ni Moises. Parang ganito, sabi nga ni Lord, Yahweh, kita mo naman bakit ako gagamitin mo utal-utal nga ako magsalita. Kahit ngayon nga Lord, nakausap kita hindi maganda yung parang pagsasalita ako, utal-utal nga Lord, paano ba yun? Pwede sa ganun, alam mo, pwede sabihin, sige, lahat ng anumang nirereklamo mo, tatanggalin natin yan. Aalisin ko yan, pagagalingin kita, magiging magaling ka na speaker para lang kay Paraon. Pero hindi ganun ang ginawa ng Diyos. Tinawag si Moises sa kabila ng lahat ng kapintasan na nakikita niya sa kanyang sarili. Why? Kasi sabi nga ng 1 Corinthians, ano bang plano ng Lord? Makikita mo lahat ng tinatawag ng Panginoong Diyos, even sa New Testament, mapapansin natin, marami sa kanila kaya naiinis yung mga Pariseyo sa Panginoong Yesus. Bakit? Sino ba naman yung mga katropa ng Panginoong Yesus sa mga panahon na yun?
mangingisda, maniningil ng buwis, magnanakaw, ano pa, mga bayarang babae. Tingnan natin kung yung mga kasama ng Panginoong Jesucristo, yun ang pero makikita natin kung sino yung mga tinawag niya. And even dito pa lang sa New Testament, makikita na natin kung ano yung kapintasan ng mga tao na tinawag ng ating Panginoong Diyos. Na kung titignan natin mga kapatid, pwede tanggalin ng Lord ito para sabihin natin na wala na tayong makita sa bagay sarili natin para makasunod sa kalooban ng ating Panginoon, para sumunod sa gustong gawin ng ating Panginoong Diyos. Tinanggal niya ba itong kapintasan, itong kahinaan ni Moises? Hindi! Bakit? Kailangan na mangyari ang lahat ng ito. Bakit kinakailangan tumawag ang Diyos ng may mga kapintasan? Bakit hindi ba siya tumawag ng matalino at magaling na speaker kung pwede naman? Magaling pala magsalita si Aaron, hindi dapat si Aaron lang tinawag ng Diyos, pero hindi Tagapagsalita pa rin siya. Pero si Moses pa rin ang mangunguna. Kaya ang tanong, bakit gano'n? Pero ang sabi ng Diyos sa ikalawang Korinto, o 1 Corinthians chapter 1, verse 27, basahin po natin. Sabi po dito, chapter 1 ng Corinthians, sige, basahin po natin. Sabi dito, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things. So the things that are not nullify the things that are, so that no one may boast before Him. Sa Tagalog, ngunit pinili ng Diyos ang mga itinuturi ng mundo na ito, o tinuring ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahina upang hiyain ang malalakas. At pinili ng Diyos ang itinuturing ng mundo na mababa at walang halaga upang ang walang halaga ang maituturing ng mundo na mahalaga. Kaya wala makapagmamalaki sa Diyos. Ano ang plano ng Panginoong Diyos? Bakit ganito? Para ipakita sa mundong ito, sabi na dito, para ituring ng mundong ito na upang ngunit pinili na Diyos sa mga itinuturing ng mundo na mambang upang hiyain ang marurunong. Amen ba? Ang problema kasi minsan kapag masyado kang magaling, masyado tayong matalino, wala namang alam yan. Parang hindi naman marunong yan. Pero alam niyo minsan, kaya ito ang ginawa ng Panginoong Diyos para sa mata ng mundong ito na hindi tayo karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Tayo ay karapat-dapat at ipinakikita niya ang kanyang dapat na gawin. Maaaring may kakulangan, may kapintasan si Moises. Kaya nga nung humarap sa Parao, ano sabi niya? Sino ba itong tao ito? Lakas na lolo humarap sa akin. Diba? Ano ba kaya mo? Ano ba may pagmamalaki mo? Sino ba yung Diyos mo? Mayabang ang Paraon. Pero, kaya nga ang lilit din ang tingin na kaya kay Moises. Parang pipitsugin lang. Sino ba itong haharap sa Paraon? Sino ba siya? Isa lang naman siyang Israelita. Ano ba ang kaya niyang gawin? Pero yung pagharap na yun, ni Moises sa Paraon, kung mababasa natin ang kabuuan ng Exodus, kung mababasa natin ito, yung pagharap ni Moises sa Paraon, ang naging daan na nakita natin, yung lahat ng kamangha-mangha na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. At mabasa natin doon ng 10 salmo, yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya alam niyo mga kapatid, minsan natatanong tayo, bakit hindi inaalis ng Lord ito sa akin? Bakit niya akong ginawang matalino? Bakit hindi niya akong ginawang sobrang ganda? Bakit hindi niya ako ginawang mayaman? Bakit ginawa niyo mahirap yung pamilya ko? May mga katanungan tayo patungkol sa mga weaknesses natin. And alam ko, mga kapatid,
nasasagot ang lahat ng katanungan natin pagdating ng panahon na nakita natin kung ano yung plano ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Kaya nga sabi nga dito, pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang itinuturing ng mundo na mahalaga. Sabihin mo dyan sa katabi mo, kung asawa mo yan, anak mo ba yan, kapatid mo yan, mapalad ka, may kahinaan ka. Dahil yung kahinaan mo, kapatid, ang ginagamit ng Panginoong Diyos para hiyain din ang mga itinuturing nila o itinuturing yung kalalang sarili na high and mighty. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos dahil sa panahon na mahina ka, ipinakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo para magpatuloy ka. Kaya mga kapatid, kahit anong higante pa yan na dumaraan sa'yo, kahit ano pang higante ang patuloy na haharang sa daanan mo, tandaan mo kapatid, hindi ka iiwan o pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Unang bagay na dapat mong gawin, sa panahon na nakikita mo yung mga higante sa buhay mo, patuloy kang lumapit sa Panginoong Diyos at makita mo siya sa buhay mo. Pangalawa, humingi tayo ng tulong sa Kanya na sa mga higante ng buhay, sa mga pagsubok natin pinagdadaanan, mananatili at mananatili tayo magiging matatag dahil tapat ang tumawag sa atin. Amen po ba? Purihin po ang ating Panginoong Diyos sa oras na ito at patuloy nating alalahanin na mabuti ang Diyos at pasalamatan natin siya sa ating buhay. Amen po? Sige po, tayo lahat ay manalangin sa oras na ito. Panginoon at Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Lord, lumalapit po kami sa iyong paanan sa oras na ito. Nagpapakumbaba kami sa mga panahon, Lord, na maaaring lagi kami nakafocus, Lord, sa aming mga kahinaan, sa mga kapintasan namin, Lord God. Pakiramdam namin, Lord, hindi namin kayang gawin ito dahil nga po, Lord God, sa mga bagay na kulang sa buhay namin. Minsan, maaaring talino namin, Lord. Wala kaming alam. Hindi mahirap lang kami, Lord God. Minsan, yung mga kapansanan din namin, nagiging hadlang para hindi namin magawa ang lahat ng mga bagay na ito. Lord, humihingi kami ng tawad sa iyo. Dahil sa panahon na nakikita namin yung kakulangan namin, yung mga kapintasan namin, Lord, nababaliwala, Lord, yung mga bagay na maaaring ipinagagawa mo sa amin. Dahil pakiramdam namin, Lord, di namin kaya ito. Na dapat, Lord, ibinibigay mo ito sa mga galing, sa mga talino, sa may mga sinasabi sa buhay, at hindi kami kabilang doon. Lord, patawad. Dahil alam po namin sa mga panahon na ganito yung aming nararamdaman, nababaliwala din, Lord, yung pagkakatawag mo sa amin. Humihingi kami ng tawad, Panginoong Diyos, kung ganito yung aming naging pag-uugali sa iyo, Lord God. Pero sa pagkakataong ito, Lord, hinihiling po namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, tulungan mo kami, Lord. Unang-una sa lahat, baguhin mo yung paraan ng aming pag-iisip, yung mindset namin, Lord, ayusin mo rin, Lord, ang kalagay ng aming mga puso. And every time, Lord, na nakikita namin yung kahinaan namin, Lord, makita namin, Lord God, kung gaano kataas makapangyarihan ang tumawag sa amin. Every time, Lord God, na nakikita namin sa aming sarili, ipaalala mo, Lord, sa amin kung sino ka sa buhay namin nung tinawag mo kami at kung ano yung kaya mong gawin sa buhay namin. Lord, ibalik mo kami dun sa mga panahon na kahit nahihirapan kami, Lord God, may mga kakulangan kami sa buhay namin, may mga kapintasan kami. Lord, ipakita mo kung paano ka naging tapat at pinagtagumpay mo pa rin kami sa kabila ng aming mga kahinaan. At pakita namin, Lord, na marami kami kayang gawin hanggat alam namin, Lord, na kasama ka namin at maliwanag sa amin at tinawag mo kami para i-fulfill, Lord, yung mga mission na ito sa aming buhay. Huwag mong hahayaan, Panginoon,
Na dahil doon sa mga kapintasan namin, hindi namin magawa magtagumpay sa buhay, Lord God. Hindi magawa ng mga kabataan na makapagtapos sa pag-aaral dahil sa kanilang kahinaan. Hindi nila, Lord, humahayaan, Lord, na gamitin ng kaaway yung kawalan ng yung kahirapan, yung kakulangan sa talino, Lord God. Mga kapansanan, Lord, physical na mga kapansanan, huwag mong hayaan sa pangalan ng Panginoong Yesus na maging hadlang po ito para, Lord, hindi namin magawa yung mga bagay na pinagagawa mo sa aming buhay. Bagkos, Lord God, mula sa araw na ito, idinideklara ko sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at sa lahat ng mga nanonood, Lord, sa kanilang mga tahanan ng live streaming na ito, Lord. Panginoon, baguhin mo kanilang mga mindset. Baguhin mo ang aming mga mindset, Lord, at idinideklara po namin na magagawa namin mapagtagumpay ang lahat ng bagay kahit may mga kakulangan kami. Dahil makapangyarihan at puno ng pag-ibig ang Diyos na tumawag sa amin na kaya kaming pagtagumpayin sa kahit na ano pa bang mga higante ng buhay na nakapalibot sa amin. Ikaw ang dudurog at wawasak ng mga pader na ito para makuha namin ang pagpapalang nagmumula po sa inyo. Kaya Lord, salamat. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Dahil Panginoon, makakaasa kami na lagi at lagi mananagumpay kami. At kung paano, Lord, nagtagumpay si Moises na ang mga Israelita ay tanggalin sa Ehipto at dalhin sa lupang pangako, gagawin ko rin ang tagumpay na yon sa buhay namin. Dahil, Lord God, ikaw na Diyos na nangako ng pagpapala mula na hanggang ngayon ay patuloy na tapat sa aming buhay. Kaya maraming salamat po, Yahweh, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo, nagbabalik kami sa iyo ng pasasalamat, papuri at pagdakila. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord, sa salita mo, Panginoong Diyos. Nadalangin po namin, nagbigay ng buhay, pag-asa at biyaya sa buhay ng iyong mga anak. Salamat po sa pangalan mo lamang, Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming pong salamat sa lahat ng aming mga kapatid na nanood sa gawain ito. At dalangin namin na napagpala po kayo ng salita ng ating Panginoong Diyos. At muli, kung may mga prayer request po sila o alam pa mga bagay, comments or suggestion patungkol po sa ating live streaming, maaari lang po kayong magbigay ng inyong mensahe sa ating messenger. Muli po, maraming pong salamat. God bless you and keep safe. Have a blessed weekend. God bless you po.